Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung labanan sa Senado na kung saan napabalita na ikudita nila o tatanggalin nila si Senator Zubiri. At ang unang balita, yung pasabog ni Madam Marlica ay si Senator Jingo Estrada. Ito, binalita rin yung bolang kristal ni Atty. Roque na talagang papalitan nila si Senator Zubiri as Senate President. Si Senator Amy, kinonfirm din niya na meron ngang mga ugong-ugong nga papalitan, kaya lang, according to Senator Amy, ang mga kongresista ang sources ng rumors na papalitan si Zubiri. And then nagsalita itong Congressman Suarez. Challenge niya si Senator Zubiri to produce results. What is that result? Yun na, yung i-deliver yung pagpabor ng Senado itong mga pagpasa sa economic provisions. Kasi yun ang labanan sa lower house, yung mga economic provisions sa Constitution na babaguhin, parang okay na, depende na lang sa Senado. So ito yung aking naintindihan, ano? Lumalabas na parang mahirapan makapasa sa Senado yung resolution ba yun, o yung pag-approve sa mga babaguhing economic provisions. According to Maharlika, parang nadismaya daw ang Malacanang dahil parang hindi kaya ni Zubiri ang mga senador na ipasa. They do not have the exact numbers. Kailangan ng 18 votes ng mga senador para pumasa yung mga amendments sa economic provisions ba yun? So, dahil lumalabas na mahina ang leadership ni Senator Zubiri, yun, nagplano na ang mga powers na nakaupo ngayon na papalitan si Zubiri, papalitan ng iba. Yung sinasabing ipalit, Senator Jinggoy, sabi niya, ayaw niya. Sino pa? Ligarda, ayaw din niya. So walang may gusto na maging Senate President. At ito, marunong din si Senate President Zubiri. Nung nalaman niya yung plano ng nagsusulong ng charter change, yung PI, everything na yan, nalaman niya yung plano, papalitan siya. Siya mismo ang gumalaw, nagpapirma ng manifesto of support ba yun? Pirma. Unang balita, 14 senators pumirma. Tapos, kahapon, nag-press conference si Senator Zubiri, naging 17. Yung original 14, nadagdagan ng 3. Senator Revilla, Senator Padilla, and Jinggoy. Yun. Yung sinasabi na ipapalit kay Senate President Zubiri, pumirma na sa manifesto of support. Wala. So, anong ibig sabihin nito? Wala. Talunan ang Kamara. Talunan ang Malacanang na gustong palitan si Zubiri. Laylay, balikat. So, sinong nagwagi? Si Zubiri ang nagwagi. Di ba may kantang ganyan? Ako ang nagwagi. Zubiri ang nagwagi. Anong ibig sabihin nito? Wala na. Mahina ang influence ng Malacanang sa mga senador. At ako, bumibilib ako dito sa Senado. Kasi dito sa Kamara, sa Congress, wala na, parang sunod-sunuran na lang sa kagustuhan ng mga powers in Malacanang at of course sa kanilang speaker, sunod-sunuran na lang. Kaya lang dito natin makikita ang independence ng Senado. So, balik tayo, Senate leadership.
klaro ngayon na hindi mapapalitan si Senator Zubiri. Dahil yung pumirma, 17 senators, they expressed their support to the leadership of Senator Zubiri. So ako, personally, ang isang nagustuhan ko kay Zubiri is yung ano siya, palakaibigan, yung marami na akong nababasang article tungkol sa kanyang leadership. Magaling. Ano siya, statesman. Hindi katulad dito sa lower house na parang brusko-brusko. Si Zubiri is ano, kaya tingnan mo. Ilan lang, 5 senador lang ang hindi pumirma sa manifesto. Wala na, talagang majority na yun. So, ito, malaking dagok sa administrasyon ni PBBM, lalo na yung plano nila na, alam nyo na, yung plano nila sa konstitusyon. Kasi, ito, according to Senator Villar, yung sinusulong ngayon na joint resolution o resolution of both houses, 6 or 7 ba yan? Economic provisions ang babaguhin. Kailang maraming nagdududang mga senador na later on, pati political amendments o political provisions isisingit nila. Kung anong nangyari noong panahon President Marcos Sr., parang ginagaya ni PBBM. Sabi, no? Okay naman yung kasabihan na like father, like son. Kasi, di ba, tayong mga 31 million na bumoto kay BBM noon, naniwala tayo like father, like son. Yung overall leadership ni Marcos Sr., yung kanyang ginawa sa Pilipinas, igagawin din niya. Kailang hindi. Malayo siya sa kanyang amahan. Kailang ito ngayon, parang gusto niyang magtagal din siya sa pwesto. Yun ang lumalabas eh. Kasi, hindi sila makontento yung 6 years, manungkulan hanggang 2028 na lang. Kaya, yun ang kinagagalit ni PRRD. Kaya, nagkakaroon ng mga hakbang ng maisog ngayon. Kasi, hindi pwede nga extend yung termino nila. Kasi, ito na nga, yung People's Initiative, yun na yung paglapastangan sa konstitusyon. Yung People's Initiative pala, may nakausap akong lawyer kahapon. Sabi niya, para ma-amend ang konstitusyon using People's Initiative, dapat may enabling law. Wala pang enabling law. Kasi malabo yung People's Initiative. Although nakalagay sa Constitution, kailangan paliwanag na Atty. Roque, parang malabo-law, nakaligtaan ng mga framers ng Constitution. Lalo na yung aspect na kung Constituent Assembly, voting as one o joint ang Congress and Senate o separately, yun po ang nakaligtaan. Kaya yung People's Initiative na yan, ang gusto nila, yung perma-perma na yan, jointly na ang botohan para, matatalo ang mga senador kung jointly. Kaya ito, lumalaban ang mga senador na dapat separately. Kaya, yung economic provisions na minamarathon hearing nila ngayon para bago daw mag-Holy Week, tapos na para isubmit na sa Senado. Wala. Sa nakikita ko, hindi yun makakalusot. Hindi, kailangan, they need 18 senators na papabor sa mga revision sa economic provisions. Kaya lang, sa ngayon, marami nang nagsabi, Senator Villar, sabi niya,
they lack the numbers. Kaya yun po yung nadismaya ang Malacanang dahil si Senator Zubiri hindi siya makakuha ng 18 votes, 18 senators na papabor doon sa yung joint resolution of both houses, 6 or 7 ba yun, hindi siya makakawa. Kaya gusto nilang palitan, hoping na ang susunod na Senate President ay makakuha ng 18 votes. Ngayon, walang gustong magano. Kaya, congratulations, Senate President Zubiri. You stay there. Believe ako dito kay Senator Zubiri, may statement siya na kung isisingit nila mga political amendments, yung extension ng mga termino ng mga officials, magre-resign siya as Senate President. Doon ako believe. Kaya, nakafocus lang si Senator Zubiri yung amendments, tanggalin yung mga economic provisions, basta yung mayroong katagang as provided by law. Importante yun. Dapat may enabling law. Kaya, maasahan talaga ako, bumibilib na ako dito kay Senator Zubiri para sa bayan lang. Hindi siya nagpapadikta kung kanino man. Mabuhay kayo, Senator Zubiri. Sorry na lang, yung taga Malacanang, sorry na lang, Speaker Romualdez, dahil hindi nyo kayang palitan si Senator Zubiri. Siya talaga ang nagwagi.